Recording 3, 2, 1, go. This is the Tokhang Show! Kamusta kayo mga ka-TH? Na-miss namin kayo at na-miss nyo ba kami? Siyempre hindi! This is recorded! Yeah. Is Not it? a corrupt video. Not corrupted. Pasensya na Sana. sa aming last episode dahil may mishap na nangyari sa amin. Ganda pa naman ang ating episode. Sayang. Special shoutout sa ating guest, si Ina ng Subikfluencer. Sorry, pero babalik siya. Babalik Ulitin siya. natin yung Ulitin episode natin, na yun. ulitin No? natin. So, just making sure na ito ay nagre-record na. Tama ba, Malars? Double checking? Nagre-record na. Double checking. I-check natin every 5 minutes. Ha? Pero magsisave yan. Magsisave Magsisave. yan. Maniwala tayo sa ating tech. Anyway, mga ka-TH, kamusta kayo? Life update, tawag dito sa akin po. Maganda ang takbo ngayon ng trabaho. Magandang pagiging appointment setter natin ngayon, mga ka-TH. Nakaalis na tayo bilang OnlyFans. Wala na ako dun eh. Wala ka na doon. Wala na ako dun eh. Pwede ba yan? Sabihin? Eh di, itopic natin yun minsan. Naguluhan sila. Explain mo yung ginagawa mo sa OnlyFans. Wow! Hindi mo pwede. Hindi mo pwede. Sarap mo. Sana. Surprise! Pag-isipan mo muna. Sleep on it. Okay? Huwag ka pa bigla-bigla. Yeah. And then, next episode, pag-usapan Pero natin. hindi yun tokis ha. Hindi tokis yun. Kumita po ako ng malaki sa OnlyFans. Salamat sa OnlyFans. Hindi tokis yun. Totoo yun. Kukwento ni Trixie yan. One of these Pabs, days. live update. Live update. Sa akin, meron akong mga bagong jokes sa susubukan ko sa Sabado. Sa open mic. Uy, mag-open mga mic. bagong jokes gusto kong subukan sa open mic sa Saturday. Makapag-open mic ba tayo? May outing tayo. O, di next Saturday. Pwede naman. Di ba Sunday yung Yeah. May outing pa lang the Tama. Tokhang, mga ka-TH. Of course. Invited kayong lahat. Na makita ang pictures and videos namin. Hindi namin sasabihin kung saan. Hindi ko natin sabihin yung venue. Oo, wag muna. Baka- Hindi, kahit naman malaman nila yung venue eh. Ang hirap puntahan eh. Baka dumating si Raya. Patay! Okay lang si Raya, wag lang si Hilda. Oo nga Sisirain pala. mo Oy, may pamilya comment ko eh. ata si Hilda. Wala pa. Wala. Okay. Nangahunting yata sa Subic eh. Oh. Live update. Live update. Ako naman po, TH Mac. Live update. Wala naman. Pretty much influencer lang. Just trying to live like an influencer. Viral. Grabe, viral. Viral. Ryan Agoncillo. Parang mga artista ang Nakakita sa kalsado. Diba? Comment. Wala ka bagay-bagay ba? Malupit. Just a normal day. Just a normal day being an influencer, pare. Mas Yun lang maraming naman. views sa Instagram, no? Oo Kaysa sa Facebook. So yun nga ang sabi ko, baka yung taga Facebook, hindi gets yung walang walk-in closet. Yung mga taga IG, yun yung may mga totoong walk-in closet. Hindi, tsaka ang ganda ng algo ng IG kasi bihira lang ang mga small influencers doon sa IG na nagpa-viral yung mga comedy skits. Especially mga Pinoy. Kaya may mga influencer na mas pinipili ang platform ng IG. Dapat pala weird nga. medyo lagyan natin ng no? Yung puro Emphasis babae sa- yun. Puro babae sa sa IG. walk-in, Sa walk-out closet, babae. Tapos nag-post din ako ng labahan na nakatitig sa labahan. Puta, puro babae. Puro pare. babae. Gets nila, pare. So nadali na natin ang na-penetrate ng market Ito ang namin. kinaganda ka TH Mac, mas mabilis mo-monetize sa IG. Ganun ba? Mas malaki pa ang pera sa IG. Pero ilan ang followers mo? Ay, hindi ko alam ka, Hindi ko rin TH alam. Mac. Hindi pa ako monetize dun eh. Pero ang base doon sa tropang monetize na ngayon is mas mabilis daw ang pera sa IG. Tsaka kinukonsumo nila lahat, men. Yung mga shirts natin sa The Tokhang Show, kinukonsumo nila, pare. So, sana meron tayong nako-convert dito sa podcast natin. Nga pala wala may nagtanong niyan, ba't wala daw tayo Instagram? Meron kami Instagram, wala lang laman. The Tokhang Show? Oo, meron tayo. Totoo ba? Hindi ko lang malagyan kasi matrabaho. Kaya lagay ko lahat. Pengen nga kung paano logins. Talaga ba? Wala akong logins eh. Hindi Meron kaming IG, sa IG ko. Ay, yung IG nga ni Kuya Kin, nabubuksan ko eh. Oh, di. Inano ko yun. Nakaset yun para mabuksan ninyo. Yung Ah, Samba pwede Mike. ako magbigay ng admin. Oo. Yan na. Sige. Okay, King. Kuya Kin. Yes. Ako si Ka-TH Kin at live update. At yun, trabaho pa rin. Boring. Ewan, ba't yung update pa ako? Hindi, alam mo, importante na ina-update natin na nagtatrabaho tayo. Oo. Dahil buking inang yan, merong isang tao sa Senado na pumasok. Galit! Galit siya dahil nagtrabaho siya. 6 na buwan absent. Pagbalik siya, pagalit. Yung parang diskarte pag late ka. Okay. Ang gagawin mo, galit ka para hindi mo pansinin. Diba? Para, hindi mo Okay, yung tipong... Nung wala ako, hinahanap niyo ako. Ngayon nandito ako, tulungin niyo ako. Bakit ako nandito? Tangina.
yan. Napanood This is the worst government! Napanood ko yung reaction ko. Ay, wow, sorry. Nahiya ka. Ako yun. Ay, sorry. Pasensya na po. Sorry po. Yeah. Pero grabe, no? Ano yun eh, parang defense mechanism ng tao talaga yun, no? O ng Pinoy siguro. Na kunyari kapag na late ka sa isang bagay, especially kapag importante yung pinagkalitan mo, automatic ikaw yung galit kaysa doon sa next nagtanong. Hindi nga siya defense, parang more on tactics eh. Oo, Tactics. Akin man, it's a mix Tactics yun. it's a mix of fear. Yung nakita ko. Kasi ano eh, pag ang takot nila is madala sa foreign court eh. Dahil wala silang power doon. Wala silang power Wala doon silang eh. influence. Alam mo yung minsan sinasabi nila na, oh no, may judiciary tayo na working. Dapat dito ulitisin. Yeah, it works. It's not working. It's not. It works sometimes. Walang Oo. nasa taas nananagot. Yeah, totoo. mismo, totoo. mismo. Man, kahit Totoo. si Estrada, Yeah. bro. Nanagot ba siya? Yeah. Hindi. Naging Kumbaga mayor pa, sobrang diba? scripted na nga eh. Halimbawa, makukulong ka. Makukulong It's ka not lang for working. ilang buwan. It's working for lower class. Tapos, oh yeah, siguro. Pero even lower class nga, medyo ano pa eh, tagilid Yes, pa eh. yes. Skeptical ka pa rin, oo. diba? Ngayon, para sa level na parang makukulong na sila buwan to a year. And then pag nag-change ng administration, pakakawalan sila. And ang tanong doon is, kung nakakulong nga ba talaga sila? Diba? Ano lang yung nilalabas sila dun sa kulong? Mismo kung nakakulong ba talaga. Pero sa international court, wala talaga. Sure wala, ball yun. sure ball yun. Tsaka ano yung kapalit, di ba? Na parang, minsan alam mo na eh, pag may ginawa ko ganito, makukulong ako. Ano yung mga pwede mo na, parang kaya naman yata yan. Ilang months? 1 year? Parang kaya naman yata. Hindi, ano ka, Tej, Makukuha ko naman nakapalit, maganda-ganda eh. Maganda dyan yung tanong mo kahapon, dito mo itanong ngayon. Ano yung tanong ko kahapon? Hindi, yung ano ba yung nangyayari ngayon? Ano ang kapalit, bakit ginawa ni Bato ngayon to? Gano'n siya kaya ka-importante? tanong ko, kasi parang, di ba syempre, chess match yun nangyayari. Oo, yes. Gaano pa ka-importante si Bato sa side nila na kailangan pa siyang i-save? Kasi, kunyari, kagrupo natin si Bato, for example, tangay na, puro sablay ka na, dali ka na dyan, pare, damay pa ka ma dyan. Kailan natin Patayin siya na natin bibitawan, yan. no? Oo. So, Oo, ano. malaking pa rin ba ang role niya? Para sa akin, kung ako ang para sa akin, oo. Kasi senador pa siya. Yes. Meron pa siyang boto. Okay. Counted pa siya dun. Okay, Diba? tama, boto. Yes, Boto. there you go. O given na it's a 24 seat na Senate. So yung isa malaki. Doon nga may nakita akong post eh. Nakita niyo yung ang problema ng political dynasty. It's a 24 seat na chamber. Pucha, yun doon sa kabilang side na nagluklok kay Cayetano, puta, 4 doon, magkakapatid. Dalawang Cayetano, dalawang Villar. And hindi ko sinasabing, Brothers. yung Tulfo Brothers nasa kabila. Pero nasa kabilang panig naman yun. Pero ibig ko sabihin, makikita mo na, puta, may problema pagka magkakamag-anak sila doon. As in, di ba? Ayan na. Kumbaga, this time, ito tangina nyo, di na teorya. Kita nyo na, ayan na. Yan yung problema. Mismo. Ang ganda ng sinabi ni Kuya Fabs eh. Tama si Kuya Fabs na ayun yung role ni Bato. Kasi hugot niya nahugot ni Bato o nakuha ni Bato lahat ng masa. So, ang laki ng popularity niya sa Pilipinas in terms of votings. Hindi, kasi feeling ko ang bawat member ng DDS, sa side ng DDS, parang asahol eh. Kahit sino DDS, so supportahan namin. Tamang term yun, asshole. Parang ganun. Asshole. Hindi ba? Parang kahit sino. Asshole, Kahit eh. sino. Asshole silang lahat eh. So, supportahan nila yun talaga na parang sila yung masa actually. Mismo. Yun yung masa. Yun yung malaking vote pa rin hanggang ngayon. Tsaka kung titingnan mo, Malaki nga ba? Kasi as of yung last survey, malaki. 30% na nakuha ni Sara. pero eto, tingnan Out of 100, yun lang, biyak lang yung 70. Yes. Pero, kumbaga, Talaga? oo. Talaga? Yun ang problema eh. Right now, yung last survey ng presidential boss lamang si Sara, pero that's just 30%. Oo eh. Men, 70. Maliit yun. Maliit yun. Malaki yun. In terms of Duterte? kung mananalo ba bilang presidente, let's say sabihin natin, tama yung survey. Kung mananalo ba siya bilang presidente, yes, given na may 30% na solid voter siya, and then the remaining 70 is biyak-biyak na sa kung kani-kanino. Yes, mananalo siya. Pero tandaan nyo, that's 70% ng populasyon ng Pilipinas. Putang ina, sobrang nipis niyan yung chance na magka-people power. Like, sobrang putang ina nipis, pare. Ito yung nakakatakot dyan. Kahit pa ba may sa census o dyan sa survey na yan is 30% yan, hindi pa rin natin alam mo pwede maging galaw kasi may vote buying pa rin sa Pilipinas. Oo naman. Oh. At saka rigged din yung mga surveys. rigged din yung minsan. surveys. yun pa, Exactly.
Oh, pero kasi makakuha ng konting pakiramdam eh. Kumbaga pulse lang talaga. Kasi kung titingnan mo ako, ang survey nila is like tsaka heart. Mananalo talaga si Sara. Putang Putan! Tangina, puro fake accounts yan, pare. Uy, gago, bumoto ako dun ha. Payag ba kayong ipadala si Bato sa dahig? Heart kung hindi, like pag oo. Okay. Anong Siyempre vote pinili mo? ko. Heart. Wala, hindi. Para makapagbasyo na rin siya. Wala yung yung tag dito. Tagal niya na sa Pilipinas, mag-init dito. Doon mo na sa dahig. Wala si Derek eh. Wala si Derek. Wala si Derek. Derek. Wala si DDS, ano Derek. natin? Wala So, si ang DDS, update ano ngayon natin kay eh. Bato ay Tanga. Nasa Senado pa Nasa rin. Senado. Hindi siya nagkakamping makalabas. pa rin. Ito ang Surrounded yung buong Senate. Oh, ano, basically ng parang ganun police, nangyayari tsaka ngayon. mga ralista. Parang ang safe lang na lugar kay Bato ngayon sa Pilipinas, yung Senate. Yes. And eto malupit, nagalit si Robin Padilla noong 2023 dahil ang sinabi niya ang Senado ay hindi hotel. Akala ko nasigawan. Hindi dapat yan pinag-iistayan o hindi dapat yan tinutulugan dahil yan ay gawaan, ay lugar na kung saan ginagawa ang batas. Na kung saan ngayong 2026, yun yung pinag-iistayan nilang lahat. Sino gumawa noon? Hindi ko alam kung si Trillanes ba o hindi ko alam hindi ko sure pero nabasa ko lang to Pero ngayon, sila na ngayon ang gumagawa. Daming kinakain nila lahat ngayon. Yes, sinusubo nila lahat. Oo. Even yung mga even yung mga DDS ngayon nagrarally sa labas eh. And the worst Gusto part, ko commentan NPA. Ina nyo. and the worst part here is, tanginang yun, alam mo yung obvious na, talagang reveal na. Naka-reveal na sila, bukas sa libro na sila. Pero dami pa rin diehard supporters, tangina. Dahil pa rin, men. Bakit kaya? Dami. Marami silang kababayan eh. Kasi Pag nagbasa ka ng comment, ang nakakasuka. nire-represent ng mga Duterte men, Visayas, Mindanao. Kaya nga eh. Hindi lang Mindanao. Visayas, Mindanao. Kasi ang tingin nila sa Luzon is isolated eh. Meron Totoo. tayong sarili nating mundo dito. Tayo yung priority. Kaya Visayas, Mindanao, man. Yun yung nakuha niya. So may Kuha talaga deeper, nila. may deeper silang pinaglalaban. It's not just Oo. right or wrong. It's more of, parang tangina nyo. Protect the family. Parang kayo na nasusunod for the whole May animosity talaga. ganun Luzon, Kami naman, Visayas, parang Mindanao. ganun, Ang yeah. Visayas, Mindanao, usually, ano yan eh. Sila Parang na yung jive maganda. sila eh. Oo. Yung Luzon talagang mga Kaya- mata pobre. Pero tawag dito, yun yung nakakaano makikita mo yung comment section sa online, di lang sa Facebook marami, kahit sa Reddit makikita mo yung mga DDS naglipana. Tawag dito, mababasa mo doon siguro yung mga nagpo-post ng ganyan na against sa pamilya Duterte, mga adik kayo. Mga pamilya nyo adik, ganun. Ganun yung mga pangdepensa nila o kaya gusto nyo kasi ng maleta. Mga ganun yung pang comment nila, pangdepensa nila. Walang sense. Pang bonax talaga. Sarado yung mga isip Oo, nila. walang sa, sense. Kasi ano nila yun, manok nila yun eh. Panatiko. Panatiko Kanina lalong nanggigil ako doon sa isang post kasi may isang post doon na 3 years old na bata binaril ng isang pulis nung panahon ng war on drugs. Okay. Iba pa to sa 3 years old. Sino yun? Yung Ano na, Killian? baril or... Iba pa to. Iba 3 pa. years old na bata nakasama sa nabaril nung war on drugs. Tapos ang sinabi, ano yung accessory of the crime. Kasi gagawin lang ng kwento. Tapos syempre, Tangina sabi, 3 years old. Doon ako nagigil. Kanina ko lang nakita Kasi yung algo ko ngayon, puro ganun Hindi natin alam. Baka may nagsasaburan na 3 years old. Ano to? Ano to yung The Boys series ng The Boys? Yung bata may drugs sa katawan. Di mo sabi. Gagawing soup. Sabi sa panahon ngayon ba? Oo, di mo sabi. Yeah, man. You can never Anyway. tell. Diba? Ano naman lahat ng mga bagay, lalo sa politiko, di ba, na parang maghahari ka ngayon. Pero babagsak at babagsak. Yeah. Yan naman ang kwento lagi niya. Tama, So, tama. patapos na siguro. Oo, Yung- mismo. Ira-ira lang. Oh. Ira. Ay, sa nangyayari ngayon, parang last patapos season ender na Oo. Parang sa Season finale. Season Season finale, finale sa mismo. tinong, alam mo yun, yung bam, bam, bam. Kaninong ira na sunod naman na. kaya yung ano, diba? Next, yung mga magnanakaw ulit yan, malamang. Sila lang din. Ano pa nga ba? Expect na malinis. Sila lang din yan. Ewan kay Biko, mukhang magre-retire na after mag-mayor. Ayaw niya umakyat sa mas mataas. Man. Yung mga hopes natin, parang... Pero isipin mo, si Feeling Vico, ko, parang si Vico yata may pinakamaraming natanggap na na award. Ang feeling ko lang, ang mentality ni Biko is, dito, ako ang boss. Pero pag umakyat ako, wala akong magagawa dun eh. Kailangan kong dumikit sa isang grupo. Right. Tapos kailangan kong maki-yes kahit hindi. Diba? Kasi maka-compromise pa rin siya. Wala siyang galaw dun, men. So Kasi- feeling ko, ayaw niya na. Kasi minsan iniisip ko, minsan ang ibang mga politiko ba na pera ba ang habol o legacy din?
Kasi halimbawa, for example, si Lenny, sinasabi niya, hindi daw siya tatakbo. And then, sinasabi, hindi, ano lang yan, kasama sa laro yan. Of course. And then, inisip ko rin, well, kung ako kay Lenny at kung legacy lang naman yung hinahabol ko, hindi na rin ako tatakbo. Kasi, forever, May ako yung, legacy na siya. forever, I will be the president that never was. Oo. Di ba? Totga ng Pilipinas. Ako yung totga ng Pilipinas. And, if naging president, ang daming problema ng Pilipinas, tingin mo ba? Let's say si Vico mismo manalo ngayon. Hindi kaya upuan ng 6 na taon yun. Tingin mo, masusolve ni Vico yan ng 6 na taon? Hindi. Hindi, ito, aminin na natin, Duterte mismo, si former president. O, tanga na, pangako na, 6 na buwan eh. Hindi, siya nga mismo, inamin niya, hindi ko kayang ituwid kung ano yung baluktot. Right, like di niya naman tinuwid talaga eh. Para namang di niya alam. Doon tayo sa kabilang Focus lang tingnan natin yung panig ng DDS din. Kung ano man. Wala si Derek eh. Ako muna acting DDS. Tawag dito, naging DDS din naman kasi ako. Totoo yun. And sobrang panatiko ko ng pinapatay yung mga adik, ganyan-ganyan. Pero na nakikita ko na lately, nung nakikita ko na napatay yung mga inosentes na mamatay, hindi siya healthy for the society. Hindi totoong bumaba ang crime rate ng Pilipinas. Hindi totoo yun. Dahil naka-media block sila. Hindi lang Yes. nare-record kasi police yung naman. Yes. Exactly. And Hindi crime to, no? Police ako eh. And at the same time, mas maraming mga foreign authorities na nakapasok dito sa Pilipinas, especially mga Chinese. Oh, yun nga eh. Minsan ang tanong itong war on drugs ba is really war on drugs or war on competition? Kasi totally, di naman talaga nawala. Parang ang nangyari pa nga, tumaas ang value nung drugs. Nung peak Mismo. ng drug Tapos pumasok yung family. Oo. Yan ang Kasi malaking pera. kung titingnan niyo yung titingnan niyo yung pattern na sige, papatay ko lahat ng adik. Okay, so lahat ng mga small time na wala. So puro big time ang ang natira. Ngayon tinaasan nila yung presyo ng drugs. So ngayon, sino yung mga kukonsumo? Yung mga big times. Ngayon, saan galing yung drugs? Sa mga foreign na nakapasok sa bansa. May isa lang akong tanong. Tumaas ang drugs? Para hindi naman! Ramdam. Tumaas ang presyo ng drugs. Teka, Anong kailangan drugs ba? Yun palagi ko sinasabi, ito pera-pera lang to eh. Pera-pera. It never was issue ng tao na nahahay or napapariwara. Kasi Yes. at the whole time ng war on drugs, hindi ginalawang rugby. Huwag mo sabihin sa akin na Totoo ka naman. Huwag mo sabihin sa akin na walang sinirang buhay ang rugby. Marami. Ang daming sinirang buhay ang rugby. Pero never ko narinig sa balita ang rugby lord. Never ko narinig sa balita yung bypass ng rugby. Tsaka puta na iniisip mo yung bypass ng rugby kung gaano kahirap sa pulis yun. Puta naman, nakabrief lang sila mambabypass nila, ilalagay yung puta ng tsapa nila. Ako ang thinking ko dyan, pag nag-rugby ka, sira na talaga yung buhay mo eh. Wala ka na. Yun na yun eh. Wala ka Rugby na lang yung kaya mong piliin. Yun na yun. So tulad yung sinabi mo, rock bottom na yun. Rock bottom na yun. Wala ka ng budget Sabihin, eh. sirang-sira ka na. Ito, rugby ka na lang eh. Yun na lang yung kaya ng budget mo. Ang ina yun. Hindi, pero Wala na ka ba talaga nag-rugby? Meron Or pa, meron pa may mga talaga kids pang pa. baka dito sa Olongapo, dami nagra-rugby. Wala ko nakikita. Meron. Punta ka Mayumi. Mayumi? Dalaga ko nandun kila Jay. Doon sa, alam mo yung half court? Oo. Pagpunta maggabi, tambay ka doon. Kayo, maglakad ka lang doon, bili ka alak, punta ka na Jay. Paggabi. Grabe. Sa Magsaysay, yung mga natutulog doon sa casino. Takala mo alien sila, ano? Kasi yung Ano plastic nalagyan nila? Yung pa rin? Plastic. Parang akala mo space suit ng putang na Di ba meron ng ano ngayon? Curfew. Meron ng curfew. Kasi Wala problema, adjust lang ng oras. Di mag-rugby tayo ng mas isa pa maaga. yan. Ito, sa mga DDS din na nakikinig ngayon, isa sa dahilan yan bakit pangit na naging nangyari sa panahon ng ni former President Duterte. Kasi nga, sobrang laganap ang tokhang, legal lang pumatay din yung iba at lalagyan ka na lang ng placard. Di ba? Oh, yun nga eh. naman. Yun nga yung problema eh. It's not, okay. Whether tama or hindi yung pagpatay ng addict, hindi ko naanuhin yun. Pero ang problema kasi doon, yung process ng pagpatay ng addict, hindi, Is inhuman. it's outright tamad. Minsan nga, mamamaril sila out of hinala. Yun lang yung sinasabi ko. Every time may nakakausap akong DDS about this, sinasabi ko sa kanya, okay, pare, ang laki ng budget na kinuha nila para sa Intel. Ba't sa US ginagawa nila yung, alam mo yung sit down, yung alam mo yung ano, yung nasa harap ng bahay, yung nag-aantay sila ng transaction. Ba't hindi nila magawa yun?
Yung may yung Surveillance. yung may actual ano talaga yung caught in the act na nakita mo may actual na kaliwaan nangyari. Ang problema kasi minsan is ginawa naman nila yon, pero mas marami rin yung nangyayari na yung palitulo na ganito pusher yan, and hindi nila mamanmanan yun. Hindi, kasi huwag mo kalimutan, empleyado rin yung mga yan. Oh, Same ano yan. they're going for easy quota. job. Parang ganun. So, and yun yung nagiging Ako problema. meron akong experience dyan. Nakatira ako sa natoka ka? 1190. Hindi. Sinalvage. Oh. Mismo sa 1190. Okay. So, ganito nangyari, no? Nasa kanto ako ng Wesley, papunta na ako ng 1190. Tapos, nasa kanto ko, may narinig akong putok ng baril. Putok ng baril. Sabi ko, malapit lang yun, Pak, pak. Tapos, dumiretso ako, nakita ko biglang yung van, galing 1190, lumiko, pakaliwa, pabilis. Kinakabahan ako, Palapit pa lang ako dun sa 1190, yung mga tao sa labas, may sinisilip na. Sabi ko, madilim dun sa part na yun. Pagtingin ko, merong tao dun, nakahiga siya, naka-tape yung kamay at paa niya, tsaka yung mata niya, naka-tape. Itong buong to. Naka-tape yan. Tapos may tama siya ng baril dito. Sa sentido. Yung takot ko. Alam mo yung takot? Kasi hindi pa ako nakakita ng baril Kahit sinong matakot, puta. Saka nagda-drugs ka pa. Putang ina yan. Takot ka talaga. Oo, alam mo. Wait, naalala ko to! Puta, source ko ata. Hindi, pero... Yung takot ko. Oo. Ang mga sabi ko dyan, unang ginawa ng mga Duterte is nagpasuko ng mga adik, nilista. Tapos pinagpapatay nila. Yun nga Naalala mo yun yung time na yun. Naalala ko nun, yung mga pub, sa court nila ginagawa yun. Yung aamin niya. And then nilista ka, tangina men, gusto ko sumigaw dun sa court. Tangina nyo, papapatay kayo. Hindi, pero... Lista niya! May dagdag ding story dyan kay Kuya Fabs, yung tropa naman, si CJ, parang CJ sumalangit nawa. Ano rin yun, sa kanya naman, hindi siya blindfold, walang kahit na pinatakbo siya, pinababa siya ng kotse, pinatakbo siya, tapos nilatrat siya ng yun nga. Sa Castilleos sa Gobic. Ano yan, tiga dito lang sa Santa Rita yung tabi ng Baluyot. Doon sa may tulay, doon siya nakatira. Yun nga minsan, yun yung kailangan nilang intindihin yung actual process na ginagawa during that time. Hindi, yun yung in question. Hindi yung whether kung tama o mali ba yung pagpatay ng addict. Again, hindi na tayo doon. Yung process bago pumunta dun sa pagpatay, yun yung sketchy na hindi malinaw, na sana nagkaroon na linaw para naman, 'di ba? I mean, kumbaga at least kung napatay man, yung positive talaga. Oh yeah, ginagawa niya talaga yan, parang ganoon. Pero hindi. I mean, addict ba talaga yung namatay? Yun nga. Good Source ba question. talaga yung Source ba namatay? talaga? Pusher ba Ang talaga daming yan? question, pare. Meron ako nakausap na DDS dyan, ang sabi nila, ano ngayon kung addict o hindi? At least na nangyari sa'yo, okay ka pa. Kung nangyari sa'yo yan, putang ina. Sabi ko nga sa kanya, hindi, yun nga yung yun yung point ako Bakit po pinatay? Wala kang concrete evidence na addict ba talaga yan? Pusher ba talaga yan? Dapat may due process. Wala silang pake Ang until sabi mangyari nila, sa kanila Hindi, kasi hindi matatakot yung mga addict o yung mga kung di ipapatay. Hindi, sabi kong ganun. Kahit ikulong mo yan, matatakot naman na yan, ikulong pa lang Ako... Ito na lang, para mas madali nilang maintindihan. Okay, what if kaaway mo yung kapitbahay mo? Yung kapitbahay mo, may kamag-anak na pulis. At sinabi, kaaway ko yung kapitbahay ko. O sige, iyan lang natin. Taniman, tinukhang. Ikaw ngayon. Hindi malayong nangyari. Hindi malayong mangyari yun. Mismo. Diba? Nangyari yun. At nangyari yun. Ito, aliens ka, pupunta rito yung pakayang case na yan. tanim pa lang Tangina, Yung pare, tanim pa lang, grabe na yan Oo. May mga tropa talagang nataniman. Totoong nataniman. So, totoo yan. So, Si Looney. So, hindi, So, hindi malabong mangyari kahit kanino. Kumbaga, And the worst part nung tanim is kaya ko siya na kasi may personal experience na may tropa mismo na hindi talaga clean yun super clean yun. Tas talagang bahay Mr. Clean. bahay trabaho lang. Bahay trabaho. Straight up dude talaga. di natutulog. Kaya yun yung problema dun, Trix. Ambisyo. Alak. Tas naglalakad ng lasing. Ayun, dinampot, may tanim. So, sa madaling sabi, huliin na yan si Bato. Yan ba? Hindi, para po, punta tayo doon. Saan ba nanggaling yung patayan?
ang tawag pala nila kay Bato is Architect of War on Drugs. The Architect of War on Drugs. Siya yung Well, siya kasi- yung nag-formulate ng reward system malamang. Well, kasi si Bato di naman nabago sa kanya yan eh. Even nung lieutenant days niya pa lang, ang kalaban niya man, mga NPA, mga communist insurgents. Double Death Squad oh, dati. parang ganun nga ata. May ganun Kaya nga din. DDS eh. Parang may ganun din, mga paramilitary naman. So, yung parang in between, like yung CAFGU, parang mga ganun na, no? So, ina-assemble na and then may mga ganong operations. Nasa din. credentials niya talaga. Oh, nasa credentials. It's a talent to fish. Parang ganun Mismo. Ano niya yan? Expertise. na. Expertise. Pero hindi dapat nilalagay as expertise yung pumapatay ka ng inosente. Alam naman natin. Yeah. Sa perfect world. Sa Sa perfect, perfect world. world. Unfortunately, Perfect yun yung world, para tayo nabubuhay sa isang malaking mundo ni John Wick. Yun yung nangyari nung panahon ni Duterte. Hindi mo alam kung Sino sino si John ipuputok. Hindi mo alam kung sino ipuputok sa'yo. Diba sa mundo ni John Wick, ganun, anytime, kahit yung mga nakahiga sa daan, may hawak na baril. Diba? Ganun yung panahon ni Duterte, hindi mo alam kung sino pwede tumira sa'yo. Oh, hindi. Even may time nun na, even yung police mismo, sila, nagkakaanuan. Girian. Nagkaanuan yung naalala niyo Yung raid? Sa Jollibee. sa Dunkin Donut ata Dunkin' yun, Donut pare. or McDonald's. Oo, may Somewhere. bypass, parang may bypass yung PIDEA, hindi na-coordinate Nagkabarilan. hindi na-coordinate. ANP. Nagkabaril, pareha silang police, pare, nagbabarilan sila. Sino doon. suspect? Puta. Sila. Di lalo pulis Ang din yung problema kabila. rin kasi, yung itsura din ng mga intel, mukha rin talagang adik. Siyempre, kailangan gumanap, pare. Ganap nga eh. Kailangan bilong natin ka. kung yumanat mo na yung mga yun. Pwede. Karakter! Ito yung Pwede. Ito kayo tinatanong ko sa mga sa mga tropang DDS. O sige, pagbibigyan ko kayo ng panalo, pero ang tanong ko, saan napunta yung mga drugs sa kinuha? Hindi Oh, nila yeah, isa ako pa, masagot. sketchy rin yan. Hindi nila ako masagot. Sketchy din yan. Actually, yung even yung pera. Saan napunta yung pera? May mga reports nga na yung yung pera na nakuha. Yung actual na buy bust talaga. Addict talaga. Yung pera na nakuha, iba yung nakuha sa scene, iba yung dineclare na And ito pa ka THkin, nung panahon nung Tokhang daw, nung panahon ng DDS ay 13,000 per head daw kung may maituro kang addict. Pag may 13,000. inawit ka, 13,000. May isa akong kakilala. Nagkapera talaga. Kapera talaga! Nagkapera talaga. Pero, Allegedly. Allegedly, totoo talaga. Hindi mo tangina, allegedly! Allegedly. Baka mabaril tayo dito, putangin na! Tanginan to. Lahat to, allegedly! Naambulan ka ba? Lahat to, alleged! Naambulan ka ba, Trixie? Ano na, Hindi, allegedly. ayun. Allegedly. Sige. Allegedly. Tawag dito, kumita talaga siya. Inawit niya. Oo. Pero hindi totoo tiga Olonga po Itong tropa na to. Kasi sa Pampanga ako nagtatrabaho na ito eh. Mekeni. Gusto mo ba sabihin ko? Alam mo ba ang solusyon dyan? Tangina. Isa lang solusyon dyan. Kailangan dumating na dito yung mga aliens at sa open na tayo para isa na lang ang ating boss, isa na lang leader. Feeling ko yan yung mangyayari. Oh, ding. Nakita niyo ba yung mga nilabas na videos? Videos, putya. Totoo na ata aliens eh. Ano ba mga recent na nilalabas nila mga videos? UFO. Puro UFO. Hindi na UFO eh. UAP. UAP. Ano ibig sabihin UAP? Unidentified Aerial Phenomena. Kapag this time, kasi noon, di ba pagka may lumabas na video, palagi sinasabi, ano yan, flare lang yan. Usually, may nagkakamap Paliwanag sila. lagi eh. Paliwanag eh. This time, outright sinasabi, doon din na sinasabing aliens, outright sinasabi la, hindi sa atin yan. And hindi rin namin Hindi namin alam saan Hindi yan na alam nanggaling. kung saan nanggagaling. Dahil US na may pinakamatinding technology Oh. pagdating sa mga ganyan, Yes. spacecraft and everything. So, they're telling you, I don't know what that is. Oh, Dati man. tinitinay, tapos ngayon, Yeah. confirm yan. Apparently hindi lang ang US. Ang US ang pinaka yung nakikita natin. Pero Russia, may mga Meron reports sila, din ng Russia. Sabi may napakinggan akong podcast yung mga Latin American countries daw, meron din. Pero for some reason daw sobrang natural daw sa kanila. They never made a big deal about it. Parang ganon. Pero Sa Russia Brazil. daw, Russia daw, sabi nga nila may usap pang US and Russia during yung height ng Cold War. So lahat sila may nakatutok na missiles about pero may agreement sila with regards sa UFO. Kasi baka nga
mag-start ng nuclear war yung maling, alam mo yun, if ever may nakitang paparating na spaceship, i-assume ng isa, missile na kabila. So parang mayroon silang open line to check Oo. kung anong Nasa ano sila doon, jive sila doon. Jive sila, Sharing of oo. information siguro. may ganun sila. Dito sa Ano sa alien man kung totoo man yan Yeah. Kung may makaharap kang alien, ano ang gusto mong itanong? Itanong. Anong gusto mong malaman? Ako, may naisip ako, sige. Kayo. Hindi, sige kayo. Sa akin, okay. Gusto kong itanong, men. Gusto kong itanong kung yung mga Aztec ba ay alien din. Aztec, mga Mayans. Mga Mayans. Kasi yun yung yun yung isang nakikitang conspiracy na yung mga Mayan daw sa alien na nga yung kaharap mo eh. Oo, yun Ano yan. Gusto ko, makukuha mo dun sa question na yun? hindi, gusto ko i-confirm. Ako naman, Or kung may civilization ba bago kami and gaano ba ka-advance yun? ako ang gusto ko itanong sa mga aliens kung totoo ba yung Terra Kingdom. Ano yung Terra Kingdom? Yung nasa loob ng Earth. Na ano? Yung Yung another, ilalim. may Oo. naniniraan sa Earth pero Oo. nasa, Na parang ang sabi nila, ang Middle Earth. entrance, mid-earth. Oo. Ang sabi nila, ang entrance daw ay nasa Antarctica. Oh. Then, pagdating mo doon, mga elites lang daw ang nandun sa loob na Hindi yun. mo na kailangan ng alien. Totoo naman talaga yun. Oo. Meron ng Si Trump dun. Tanong mo Pero kay yun. David Icke, pare. Alam na David Icke yan. Si David Icke. Mga lizards, pare. Oo. Yung lizards, tingin ko nga, ipapublicize na nila yan. Kasi nga, di ba, dami ng mga videos dyan na... Hintayin natin. Mukhang lalabas yung si David Icke anytime soon kung binibenta ng US ngayon ng aliens and shit. Pare. Oo. Hindi, pero yun yung May itatanong ko. conditioning na yan eh. Di ba? Dati, pagka alien topic, tabu eh. Oo. Kasi meron mga religious entities na hindi pwede yan kasi Yeah. tayo ang pinaka-superior na ginawa ni God. Di ba? Oh, kasi Pero mo- this time around, Allegedly, man. kahit sinong tanungin mo kung tingin mo ba may alien, most of the time, more than 50% naniniwala na there is something out there. We're not alone. Ikaw, Fabs, ano We're not from tatanong sa here. alien? At tatanong ko sa alien, Oo. kumakain ba kayong tao? Maganda. Kasi kung kumakain kayong tao, Katotohanan ka. Tingin mo ba makakatakbo ka, Fabs? Tingin mo makakatakbo ka? At tingin ko kaya nga sila kumukuha ng... Kakainin niyo ano pa eh. ako! Hindi, tingin ko kaya nga sila kumukuha ng baka eh. Ayaw nila ng tao. Posible. Oh, pwede. Kaya lagi sila nasa farm. Di ba? May mga ganung conspiracy din kung bakit baka laging kinukuha ng mga aliens. Aliens. Kasi nga, di ba, doon tumutubo yung mushroom sa tayo nila. Oo nga no? Oo nga no? Oo. Conspiracy, pare. Ang maganda doon, Psychedelic. tinanong mo yung alien na kumakain ba kayo ng tao tapos tumakbo ka. Tapos sabi ng alien, feeling mo, kakain ka. Racist yun. Hindi lahat ng klase ng tao, no? Ano, kumakain po ba kayo ng tao? Hindi, tae lang. Kumakain ba kayo tao? Hindi dark meat. Or alam mo magandang mangyari, man. Isang spaceship nila bumukas, tapos lumabas ita, pare. Anong suot? Wakanda, pare. Full-blown alien shit. Full-blown. Aita. Aita. And then, gumaganda. Hindi, alam mo yun. Hindi, yung bird collar. Tapos mo ano pala sila, may hidden. Hidden. May pana. Hindi, may ano sila, pare. Parang Wakanda shit. Baka may hidden ano sila Pwede. dito, pare. Man. Oo, naka-hologram lang, no? Advance pala sila. Technology Advance sila, na pare. maitan. A-word, di mo na pwedeng sabihin ngayon yung Aita. Hindi na ba? Oo, syempre kung sila na yung ano eh. Ay, indigenous. Hindi nga rin eh. Hindi na N-word. Ikaw ka, Dave Mac, ano yung ano? Tatanong mo. Sinabi ko na kanina, kung tatanong ko lang sa alien, kung papatira ka ba? Anong gender preference? Gender mo. Tangina, sinong ayaw? Kayo? Ayaw nyo? Given an opportunity na puta, Gusto ko tumira ng tumis. alien? Ayaw. Kasi ang sabi niya, Oo. ang conspiracy daw sa alien is mga 7-footer daw ang alien, di ba? 7 to 8-footer. Wala May 3 feet nga eh. Wala akong pakialam sa size, basta alien. Ewan ko, men. Mahalay mo kung parang acido yung Yung wet nila. Worth the try, pare. Ano ba? May malusaw titi mo, pare. Puta na hell, no, man. Hindi, ang tanong ba, kakantutin mo ba? Oo. Kakantutin mo? Oo. Tangina. Kahit babae o lalaki? Alien yun, pare. Ako gusto ko ma-experience matsupa ng alien kung sa sex lang ah. Mas Gusto ko specific. Kasi ang laki ng ulo nun eh. Titirahin Diba? natin yun after eh. Takinan Ang laki ng ulo nun eh. Oo nga, ano? Tsupa lang talaga. Oo, tsupa lang. Hindi, tuwad ka pa rin. Gigil na ako. Pasok mo. Maganda talaga. Intergalactical. Intergalactical. Interracial. At saka, Ay, ang pag teka lang, nakikita teka niyo yung mga picture ng mga alien, wala gaanong ngipin ng alien eh.
Perfect! Ano? Perfect! Pwede, no? Pwede ko putok sa loob. Tsaka tingin ko mas safe sa bibig ng alien eh. Bakit? Kasi di mo alam kung nasan yung pepe ng alien. Oh, yun nga eh. Yun nga eh. Yun nga Hindi mo obvious alam, eh. hindi mo alam pare. Kasi wala naman silang damit. Oo. Pero hindi mo makita. Oo, pwede. So, asan? Pero sabi nila, ang aliens kasi wala daw talagang sex organ and shit. So, Ang info Ay, na sockets pare. Ay, ang Ang malaking info na chance nasagap na ko. bibig mo lang talaga siya ang kakatatin. info na nasagap ko itong mga aliens na mga 3 feet, they're not real. Para silang mga clone Oo. na pinapadala lang. Pero yung mga masters nila is hindi talaga ganun yung tsura. man. Posible. Meron akong nabasa na theory dyan, conspiracy Ang na tawag lang nila doon vehicle eh. Doon sa mga 3 feet, Oo. vehicle. Kasi hindi talaga sila so avatar, parang parang Avatar. ganun, Oo. wala doon yung soul nila, nandoon lang yung kanyang consciousness, pero pwede silang tumalon sa ibang body, sa ibang vehicle. Ewan ko kung nabasa nyo na o napanood nyo na yung video na yun. Yung conspiracy na ang mga alien daw ay tunay na humans na nanggaling sila sa Earth then nag-travel in time. Then Nabasa ko yun. Tapos na-deform sila dahil nga yung nag-age yung nila, itsura nila. Then, Sila yung tayo Oo, in the nag-a-adjust future. sila sa area, sa environment nila sa outer space. Kaya pagbalik, iba na itsura nila. O parang ano yun, parang Nabasa ko Planet of iba the eh. Apes. Parang ganun. Parang Planet of the Apes, parang Interstellar. Parang ganun. So, syempre, yung 2 hours doon, 10 years, parang ganun, di ba? Parang 1 hour doon, 10 years dito, parang ganun niya. So yun yung parang conspiracy theory na medyo viable para sa akin kung totoo man na kasi yung curiosity ng human grabe. Grabe curiosity. Tingnan mo nga sa sobrang curious natin, hindi natin alam kung mahuhuli ba si Bato sa Senado, di ba? Alien ang kailangan. Alien ang Alien ang kailangan. Oo. Kailangan ng intergalactical Nawala si Bato sa Senate. Yun nasasabi nila, kinidnap ng alien. nadapa na nga eh, nakakawin niya pa. Oo, sugatan nga. Sugatan. Kasi Kawawa ano yung rin senador na- kakaiba din yung mga species sa mundo na at sa sobrang laki ng mundo, hindi pa lahat na-explore ng tao. Pero hindi, di ba, yung sinabi natin kanina, Project Bluebeam, yun kasi yung conspiracy na Explain mo plano. yung Project Bluebeam. Mac. Well, apparently, ang gusto nilang mangyari, magkaroon ng bagong one world order. So parang as one na lahat. Even yung religion sa alisin nila, i-eradicate nila, and then maglalabas sila ng peking alien na hologram daw, 'di ba? Hologram yung gagamitin para i-convince tayong lahat. Okay. Hindi ko alam kung ano yung actual purpose para doon, pero marami nagsasabi na it's actually existing. Nag-exist talaga yung nasa plano 'yun. Nasa plano 'yun. So yung mga nangyayari ngayon, na may mga sightings and shit, na parang sinusubo sa atin na talagang may alien. So Mind conditioning. Ang tanong, kung dumating 'yun, I mean, paano tayo magre-react? I mean, Actually, ang ano nga Kaya gine-gauge pa siguro. Kaya nagpapakita muna sila mga videos. Hindi, ang yung pulse testing, yeah. pinaka naging tingin kong starter dyan is, di ba nabanggit mo nga sa nakaraang episode na merong CIA shit na ang mga aswang daw is man-made. sobrang tagal. oo. Isipin mo ngayon. 'Di ba? Oo. So parang pwede siyang eye-opener na yung Project Bluebeam is matagal na siyang nangyayari. Matagal na siyang minmold sa buong mundo para paniwalaan na meron ibang species na paparating. O na nandito na kasama natin. Actually, baka nga sila yung nasa taas eh. Oo. Posible. Na itsurang tao pero hindi sila tao. Kumakain ng tao eh. So, Diba? yun, oo. Feeling ko nga pag na-discover ang alien dito sa Pilipinas, ano May na siya. magbabago kaya? Feeling ko men elected official na siya second term. Second Second term na, tapos may may Facebook account na 2 million yung followers. May wig ba yan? May wig ba? Tapos Hindi malabo eh. Tapos may political dynasty din Political sila. dynasty na, alam mo, hindi malabo men. Sobrang, men. May magbabago ba? Kung sakali man na one day, May alien talaga. dumating ang alien race dito at sinabi, you're not alone, we're actually just a galaxy away, you know. Meron. Ano kaya magbabago sa mentality ng Meron. mga Earthlings? Magugutom ang tao sa makita kung ano yung nasa labas lalo. Posible. Or Yes. yung curiosity, Curiosity, gusto nila yeah. pumunta sa mag-explore lalo sa labas ng mundo. Is that going to humble the Earthlings? Pag nakita natin na meron may mas advanced na technology. Or depende sa kung paano tayo iti-treat eh. Yun, isa pa yun. Oh. Diba? Tingin ko anong may
mayaambag sa atin eh. Laging ganun ang mga Earthlings eh. Like, ano kayo makukuha namin dito sa Anong ginagawa nyo dito? Di ba? Anong gagawin nyo sa amin? Territorial lang mga human eh. Territorial lang human. Oo. So kapag may hindi sila kilalang dumating man, ano yan eh, malamang yan either papatayin nila o ikukulong nila eh. Oh, yun nga eh. Parang even yung history natin, parang ganun eh. Parang every time may alien na dumarating sa mga shore natin, like from ibang lugar, it's either naggegera sila or trade. And yun lang Yun nga, yung purpose? And kumbaga parang minsan ang nagdi-dictate nun kung sino yung dumating. So kung halimbawa, if we're here for trade, 'di ba, nagte-trade, pero if we're here to conquer, 'di ba, parang may man din. Sabi nga nila na ginawa lang tayo ng aliens para maghakot ng golds and shit dahil kailangan daw nila yun for some reason. So, may mga ganun. yata Mga yun. Anunnaki, Oo. na tayo daw ay DNA engineered. Diba? To survive. Galing tayo sa monkeys tapos binigyan nila tayo ng another DNA para magkaroon tayo ng consciousness, isip, communication, and marunong tayo sumunod sa utos, instructions, and Kung everything. napanood nyo na nga yung movie na Lucy, di ba? Ang sabi nga dun sa movie na Lucy, 16%, tama ba? 16 ba? Yung na-unlock pa lang ng brain capacity natin. Hindi pa 100%. Yun nga, ako tingin ko baka hindi rin totoo yun na genetically engineered tayo to mine gold or ano. Kasi if in-engineer nila tayo, ba't putang na gumagawa tayo ng bold? Yes, man. But, I mean, Can you elaborate? di ba, halimbawa, Elaborate. like kung ako mag-engineer ako ng isang being, Bold talaga yun, 90s na 90s. being para mag-mine ng gold. Hindi ko siya, ba't ko siya bibigyan ng ng desire for addiction, desire for porn, desire for ano. Ba't hindi na lang nasa utak niya mag-mine ng gold? 'Di ba? Yun lang yung purpose. Oh, yun lang yung purpose. But may mga extrang ano pa? Para mas ma-manipulate mo siya. Pagkakaroon na siya ng reason para gawin or sundin yung bagay na gusto mo eh. Kasi kung yun lang yung sole purpose niya, baka pwedeng, Mismo. wait, parang may mali dito. Ba't ganito lang ginagawa ko forever? Okay. Ano, So, may question may eh. Kasi may consciousness eh. So, syempre, pag may desire, gawin mo to para makuha mo to. Di ba nga yung sa doon na lang sa kunyari. Money. Paano ba nakakita Oo, pera? yes. Sabagay, parang yeah. parang sa Bible yung parang allegedly lang pero yung 'di ba nagkasala si Adan dahil kinagat nila yung mansanas daw o yung prutas Oh. na Fruit of knowledge. Fruit of knowledge na hindi naman dapat. Pero after nilang gawin yun, nagkaroon daw ng lahat ng mga hindi pwedeng gawin ng isang tao is ginawa na nilang mag-asawa. Nagkaroon sila ng na-unlock yung kanilang kanilang curiosity. Diba? Ng sagad. Ikaw, Malars, anong itatanong mo sa alien? Meron ka bang gusto itanong? Hindi ako handa dun na. Nakita ko kasi tayo mo. Tangin na yung tech nyo lang ako! Malars, baka may tanong ka sa alien. Ano gusto mo itanong? Maganda yung tanong sa alien. Face to face sa alien. Meron yung natanong ni si Kuya Trix yata kanina. Ano? Na legit bang may mas nauna na civilization ko Kay King kanina. Okay, yun. Legit ba na merong mas advanced sa atin? No? Kasi kung tutuusin, O kunyari ako yung alien. Oo. Yan. Legit yun. Anong final question? tangina nakakaintindi ka bang Tagalog? Malamang. Malamang. Putang na alien, alam mo. Hindi ka nga nagsasalita ngayon pero naiintindihan ko. Nababasa ko sinasabi mo. Yan, si Walker alien. No? Kailangan hindi close-ended question eh. Hindi, paano kung yung alien na nakarating sa atin mas mababang technology meron sila kumpara sa atin? Puta, paano sila? Pwede yun. Pwede, ligaw. Pwede yun, ligaw. Kasi gano'n naman Ligaw. yung alien na kwento nun, nag-crash daw. Oo. Di ba? Oo nga, no? Ligaw lang dito. Yun ang pwedeng i-sex talaga. Wrong place. Tumaligaw ka. Di ba nga ang theory nila? Nakakatakot magiging alien. Nag-crash land ko sa bakuran ni Mac. Tapos si Mac may gagawin. Tapos gagawin ni Mac, uy, alien, welcome ka dito sa bahay namin. Gusto mong Kumain ka na ba? Kumain ka. Alam mo yan, yung sobrang bait niya, yung ikaw naman komportable na. Nasa trabaho si Leia. Oh, yeah, matay ka. Yung mga bata nasa school. Tangina, kinorner ka ni Mac, oh. Pinagyan ng noodles, di ba? Habang nagsha-shave ka. Maya ka sa akin. Kinorner ka ni Mac, sabi ka, binigyan kita ng tooth,
toothpaste. Oo. Binigyan kitang shampoo. Hindi ko alam ang amoy ng alien. Alam ang ganun-ganun lang yun. Ganito pala itsura ng balat mo, ha? Gusto kita. Gusto ko. Ganda ng kulay mo. Gusto ko. Ang ina niya. Sinerve yung noodles Wala na kang kaubad force? baga. Oops! Oops! No. Don't worry. Nakubad ka rin naman. So it's fine. It's fine. I'm teaching you how to survive. That is our way. You have to stroke this. It's a greeting! It's a greeting! No. Don't cry. No. Tayo na pag bumagsak kay alien. Tayo na mali! Ano tayo dito? Gago ba ito? 34-18 ka na dito. Bumagsak sa fiesta, puta. Na, pero tawag dito, isang conspiracy pa na ang sinabi nila, ang bumagsak daw, hindi naman talaga meteorite. Spaceship daw. Yun yung nag-extinct sa mga dinosaur. May ganun doon. Oo. Diba? Ang bumagsak daw, tunay na bumagsak sa Earth is yung spaceship ng mga aliens na kung saan tayo yun. Tayo na yun. Oh. Na-extinct Galing yung mga tayo sa dinosaurs. ibang, no? Oo, Galaxy. tapos yung mga lumabas na sa spaceship na yun, is yun na yung human ngayon. Oh, yun nga eh. Kaya nga gusto ko malaman kung may civilization ba before us. Oo. Kasi, man, ang bilis magbura. Ang bilis natin magbura ng history natin. Ilang generations lang yung kailangan lumipas and limot na natin yung ano eh. So, parang yun rin yung sinasabi nila, even yung mga civilization, like yung Roman civilization, and then nung gumuho sila and then nagkaroon ng yung sumunod daw na civilization na nag-ano, ang akala nila men yung mga structures na iniwan ng Roman civilization were made by giants. Yun yung akala nila, pare. And it's just a few generations ang agwat, para a few hundred years, and suddenly yung bagong civilization ng tao, ang akala nila yung mga iniwang structure ng mga Romans is gawa ng giants. So imagine mo yung what if yung hindi lang hundreds of years, what if thousands, what if a millennia yung lumipas, ano yung nakalimutan natin, ano yung hindi natin alam. At saka yun yung hindi na-saved na records. Yun nga, yung mga hindi na save na records. At saka yeah. ang- Kasi sabi ko, Book of Dinodocument Enoch, di ba? din Hindi Ah, mo Book sila of Book Enoch. of Enoch. Pucha, may mga talaga giants, pare. At saka ang sinasabi nga nila, di ba talaga, ang mga nakatira, ang... Paano kayo magtira yung mga giants? Sabagay ko! Wait. Kala ka? Ang maganda, pare. Yung maganda, like, may giant, man. Tapos yung kepes niya, parang normal size lang. Putong. Tangina, Oh, man. shit. Like, wow, laki ng katawan na hanapin Tapos ng yung titi kepes ng na, giant, man. no, ganito lang. Dimple ko yan. Mga ka-TH, si Marvin lang makakasagot na ito, siya lang yung nag-binge watch sa atin eh. Pero mga ka-TH, kung mapapakinggan nyo yung AI video noon ng episode ng Talk Hang Show, sinabi ni ka-TH Mac na kung meron man siyang kukonsumuhin na AI video, yun daw yung mga sexy na giants. Sinabi niya yun sa AI episode yun. Kaya nung nalaman ko gumagamit ng AI si Mac, may mga sabi ko, tangina na trauma siguro yung AI kay Mac. Ano mga shit na pinagawa ni Mac doon? Tangina, man. Kasi dati pag pumunta tayo Manila, di ba? Yung mga comedy days, pag lululas, may mga malaking billboards kang makikita eh. No. Mga billboards sa babae na parang syempre buo yung katawan naman. God damn! Legit kaya talaga may ganyan. Oh, man. Curiosity lang. Curiosity. Gusto kong pumasok sa puwerta. Panoorin niyo yung panoorin niyo yung The Boys. Yung series sa The Boys, yung mga masasamang superhero. yung yung lumiliit. Tapos pumasok siya sa loob ng titi. Tapos lumaki siya. So bigla sumabog siya. Pero kung ako alien, swerte nyo kung dapat Pilipinas kayo pumunta. Alam mo yun, kung babagsak nag-landing kay Pilipinas. Kasi friendly tayo eh. Ay, oo. Diba? Very, very friendly. Hospital. lang tayo I think sobrang daming talent nila makukuha kung ang alien sa Pilipinas babagsak. Tulad ng... Una, in terms sa sports, magaling ang Pinoy sa sports. Sa singing, dancing, theatrical, magaling ang mga Pinoy. hindi naman namin yung talent na yan. Sabi ko. Pero kung agriculture-wise, oo, magaling din ang Pinoy. Mga tanim, mga magparami ng mga hayop. Oo, tingnan mo sa Senado, sobrang daming hayop. Oh. Bidensya nga, naitatanim. Ano? Bala ka, naitatanim. Bale, tatanim. Yan maganda eh. Sobrang Yan ang mangyayari, man. Yan ang mangyayari. Aliens pumunta dito, pagbalik na ng planeta nila, daming bala sa spaceship. Tangina! Saan galing? Ikaw mo, pagbaba ng alien dito, puto may hinuling alien. Yung Taniman alien. ng shabu. Ay, shabu!
May ganyan din kaya sila. Natokang yung alien. Huwag tularan. Utay namin. Sabi, hindi ko alam kung ano yan. Ano ba yan? Tingin nyo, ano ang magiging partido ng mga alien? Ano no? Magiging partido sa gobyerno. Sa politics. Sa Politics. Kung magkakaroon ng alien, tapos into politics sila. Yun nga yung tanong kung meron ba silang politics mismo sa kanilang, 'di ba, planeta, kung saan man sila nagmula, 'di ba? Tingin nyo ba, masa sila mag-isip? Tingin nila sa atin guligol. Alam mo yun, parang isang tao lang kayo tapos Power being. isang species lang kayo tapos papatayan kayo and everything. Sa bagay, diba? 'di ba nga ang isa pa sa conspiracy sa online, 'di ba ang sinabi nila, kaya daw malalaki ang mga puno, malalaki ang mga bundok kasi nga malalaki din yung mga nakatira daw na tunay mga civilization. Talagang giants daw talaga. Yun daw yung mga tunay na nakatira sa Earth, and then nung bumagsak ng spaceship, yun yung mga maliliit na tao. And which is tayo na yun, yung mga humans. Napanood niyo ba si Bob Lazar? Kung ano. Explain ko lang sa mga katiyan. Okay. Si Bob Lazar, isa siyang binating engineer na kiniklaim niya na nagtrabaho siya sa Area 51 at trinay niyang ang mission niya doon is i-reverse engineer ang isang spaceship kung paano. Ito ba yung interview ni Joe Rogan? Si Paano Bob Lazar. Bob Lazar. Pero nung time na lumabas si Bob Lazar, 80s, sobrang trendy niya. Sobrang trendy niya. Doon sumikat nga yung channel na pinaglabasan niya dahil hindi naman sikat yung channel na yun. Sumikat yung channel na yun dahil lang sa kanya nag-iisang interview niya. Ginawang series yung interview niya eh. Parang every week may bago siyang interview tas hindi pa pinapakita yung mukha niya hanggang sa nagkaroon na ng threat sa buhay niya. So kailangan niya lumabas para lang protektahan yung sarili niya na against dun sa mga sa nag-hire sa kanya. Dapat kasi secret yun eh. Dahil dinivulge siya yung secret. Compromise siya ngayon, kailangan siyang turuan ng leksyon. Pero hindi siya pinatay. Pero sinira yung buhay niya. Yeah, basically pinalabas si Raulo siya parang gano'n. Imagine mo yung damage dun sa tao na yun. And then after ilang taon, lalabas itong mga video. You know what? Totoo. May ganito ka nangyayari. Diba? Imagine mo yung mga taong sinira nila pare for that, man. Tsaka si Bob Lazar, legit siya men na talagang henyo siya men. Gumawa siya ng parang kotse na jet powered, jet engine powered. Tapos yung engine na yun, ginawa niya ng on his own. Hindi niya binili yun. Ginawa niya. Gaano kalayo yung chance na yung ginagawa niya ngayon is galing sa alien, man? Actually, Kung naging trabaho niya is mag-reverse engineer ng mga alien technology. kung napanood mo yung interview niya, ang pinanghihinayangan niya kasi is tinanggal siya doon sa project. He wants to know more. Kasi nga, wala pa silang na-break. Hindi pa sila nakapag-breakthrough dun sa... Hindi pa sila nakapag-penetrate sa technology. Tangin na. Di ba nga? Puro siya theory sa utak nila. Nakikita lang paano gumagana pero they don't even know like Tangin na, man. how are we gonna to reverse engineer this? Yung physics. Pero bilang scientist, normal sa kanya na maging na-frustrate siya, na natanggal siya. Kasi I want to know more eh. Kaya siya nainis, kaya nilabas niya yung info. Tangin na kaya akong detached na kepias yun, no? Pero nung inabot kay Mac, I know this! Flashlight from space! Pero di ba napanood yun yung sa Marvel Universe, yung tawag dito, di ba sa Avengers nagkagera between aliens and superheroes? Di ba sa Avengers 1? Tapos after nun, yung aftermath di ba, anong ginawa nung mga tao dun sa mga patay na alien, yung mga tsaka yung mga spaceship. alien technology, Ang ginawa nila, di ba, binlock market nila. Binenta nila sa mga terrorist yung mga mga equipment sa mga aliens, which is sucks na pwede talagang mangyayari. And pinapakita nila talaga in front of us na yan ang tunay na mangyayari kapag nagkaroon ng ganyan. Ay, kasi human nature pa rin eh. Doon pa rin mangyayari. Yun yung... Independence Day. Yung movie na Independence Day, tingnan mo, di ba ang ginamit nila para labanan ng mga alien is alien equipments din. Tinanong nila ng virus actually yung alien
mothership para mawalan sila ng control. Yun ang the best na move ng tao dun, no? Tangina virus. Virus. Puta Man, siya ganun dito din sa paglabas niya, tangina. sa Prometheus, ganun virus din na siya. Prometheus, ganun. Virus. Virus din pinangpatay nila sa mga engineers. Tapos babalik lang sila dito para sa injection. Vaccine. Nakapila. HIV, no? Nagdanawa ng babae sa Ano Angeles. kayang sakit, men? Anong sakit? Anong common na AIDS. sakit natin? AIDS. Na pag, Sa kanila rin. pag sa kanila, like, very deadly, men. Common lang yun. Hindi naman deadly sa atin. Oo, man. Sipon. Sipon, tangina. Pero sa kanila Cold, sa oh. mata. Kasi parang yun ata yung umubos sa mga Mayan saka Aztec eh. Ano yun? Common, Yun. Ay, oh, common yeah. cold. Common cold, oh. Oh, yun pa. Oh, yun pa. Gamot. Yung pag dumating yung aliens dito, what if may sakit silang dala, men? Oh. I think ang Meron theory yun. nga dyan, sila talaga nagdala ng virus sa Earth eh. Para pag-aralan nila kung ano yung Reaction? reaction and yung Testing gamot. ground pala yung Earth, no? Tama. Testing Ano yung ground. gamot. Yun yung theory dyan eh. Na sa kanila galing yun. Even yung kaya sila dumadaan sa natin, sa tawag dito, basta isa shield ng Earth. Sa sphere, oh. Sa sphere. Kasi nga nagbabagsak sila ng virus. Virus. Tanginam yan. Ginagawa ng China yan? Tapos ang tawag ng mga mga tropa doon is chemtrail. Chemtrail? Oo. Chemical trail? Parang Chemical Yes, trail. mga old school na conspiracy yan. Oo nga. Pucha. Pero, Chemtrail. what of us kung walang mga conspiracy? Sino yung mga nagpapahasa? Importante. Importante. And, Oo. especially ngayon, hindi na siya, hindi mo na pwedeng tawagin conspiracy. Most Oo. of the conspiracies na Oo nga eh. conspiracy. Nagiging Oo nga totoo eh. eh, Nagiging ah. totoo eh. Hindi, Legit ngayon, na siya ngayon, men. ang question mark sa akin ngayon, totoo ba ang Men in Black? naman. Pwede. Men. Hindi kasi, ito ang problema. Kasi may ito ang problema. Ito ang ginawa nila ngayon. Yung dating sinasabi nila na hindi totoo, ngayon totoo na. So kung Only yung a mga matter of yon, time, eh. 'di ba? Kung yung mga yon noon hindi totoo, ngayon totoo, ano pa? Ano pa yung totoo na sinasabi niyo hindi totoo? At diba? one thing na pinatunayan nila, na ang mga pelikula na question mark dati, kung bakit naisip na conceptualize tong pelikula na to, is ngayon nagkakaroon na ng sagot kasi nga totoo siya. Man. Lahat na nangyayari sa pelikula nangyayari sa totoong buhay ngayon. So, kailangan gawin, ihinto ang paggawa ng pelikula. Ine-expose niya yung true to life. Ilabas sa happenings sinehan eh. Viva Max. Yan, for Viva Max. Mga writers yung nagdi-design, pare. Shoutout sa The Brick. Yeah. Oo, bakit ganun? Nakita ko si Kuya Waki kanina. So, Kuya Waki, shoutout. Alright, hanggang dito lang siguro. Alaan na tayo. Uy, Sakto. 56 minutes. Okay. Okay. Comments ka ba? Okay. oo, wala. Yan nga, kaya tayo. Alright, magbabasa lang tayo ng mga previous comments, mga Mula sa mga ka-TH. ka-TH nating aliens. Yes. Teka lang open lang tayo ng analytics. Oo. Nga pala. Okay, anak ka ng 4-piece. Okay, dito tayo sa anak ka ng 4-piece. Okay. Ayan, daming comment kasi Wala dito. ba nagre-reklamo na ano? Okay, here we go. Episode. Sabi ni El, pansin ko na kaya gustong-gusto tulungan ng mga politiko, mga poorest of the poor dahil need din ng mga crocs ang vote nila. Kaya lang nga, lagi silang panalo pag eleksyon. Tama! Sabi ni Mahilig sa MILF, yung buwaka ng inang kapitbahay namin, member ng 4-piece. Pinagyayabang pa kasi daw sa barangay nagtatrabaho, misis niya. Kaya nakasali sila, tas kada payout nila, puta, pinangi-score lang naman ng shabu at pusta sa sabong. Kung tatakbo kayo sa politics, si Sir Mac pang president yan para ipagbawal niya ang mga bakla. Galit yan sa LGBT si Sir Mac. Which is tama naman. Si Mahilig sa MILF. Back for president! Okay, Homophobic party list. sabi ni Jeff, Mac Chevy Navares para iyot, iyo ang buto ko. Sabi ni Spirit 1599, yung mga members ng 4-piece sa amin, Del Pantondo, kung hindi scatter, shabs agad pag payout yung ibang members. Din sa amin, hindi naman may hirap, mga naka-iPhone pa, hahaha. Ganyan. Payout eh. Sabi ni Marvin sa episode 83 Aural Massacre, pulido yung episode na to, sana all taga Olonga po. Sabi ni Carcrowa, lahat naman ng ginagawang project sa government ay para sa ikakabuti ng bansa natin. Kaso yung mentality ng iba sa atin yung umaanay sa bansa natin. Survival mode kasi tayo dito, kaya kahit 4-piece, middle class o mayaman, makasilip lang ng opportunity na makapanglamang sa kapwa Pinoy ginagawa. Hindi lahat pero madami talaga. Inaanay ang buong bansa natin na
nakakalungkot lang kasi mga Pilipino din yung anoy na sumisira. Rastaman and Tokhang Party List for 2028 at Kantot Bill, isa batas. Sabi niya. Kantot Bill! Kantot Bill! Sabi ni Marvin sa episode 85 Nayana, ang lala ni Lady Rider, tulabas cleavage para sa views tapos kala niya siya ang tama. Dapat ipakulab siya kay Dark Horse TV. Hahaha. Sino yun? Yung Yana, naalala niyo? Ayun sa Sambales, yung nagano. Yun ang dirty finger. Okay, sabi ni Isay, puro bago itong mga nagko-comment ha. Talaga. Sabi ni Isay, nag-work ako sa isang FB sa US. Yung exit ng parking sa work at yung mga kumukuha ng libreng pagkain, isa lang. One time pag uwi ko, nakasabayan ko sila. Mas magaganda pa sasakyan sa akin eh. Ako tuloy nagmukhang galing dun sa pantry kasi second hand lang ang lumang kotse ko. Potek. Sabi niya. Sabi ni Marvin, and congratulations kay Marvin dahil nasa Comic 5 episode na siya, season 2. Ay, Uncensored. congrats sa'yo, pare. Ito na yon, nakaka-refreshing sa tenga, mga putang ina nyo. Guess nyo na ulit si Jeps at Dale. Wag na ngongo. Bigay na yon sa Cool Pal, sabi niya. Okay. May ginas ba tayong ngongo? Hindi, kasi sabi ni Kuya Kin dun sa episode na yon, yung about sa ngongo nga. Okay. Yun yung kaibahan natin. Wala tayong ngongo. Okay. Wait lang ha. Ay, karakter! Ayan na. Kakarakter. Here we go. Sabi ni Maria Hilda Maginhawa. Ito maginawa! She's back. Okay. Si Madam Here we go. Rune, pang Department of Music and Art siya. Tapos yung USEC niya, si Trixie. Si Sir Derek, pang Department of Peace Talk and Communication siya. At si Sir Fobs naman, pang Department of Ethnic and Tribal Culture. Putay na yan! At si Maymak. Ay! Maymak! Pang-president yan. And ako, ang Slay Queen, First Lady niya. Snake Queen! Hilda Maginhawa. Alam mo na, curious ako kay Hilda. Ay, tako eh. Curious na ako sa kanya eh. Hilda! Ito. Pakita! Pakita ako! Alien ka ba? Hilda, maglanding ka sa bakura ni Mac. Sa kabilang bahay. Sa kabilang bahay. noodles! Costume ka ng pang-alien. Wala kang maayos na kalalagyan sa Pag akin. lumabas yung noodles, alam mo na. Sabi ni Atong Ang, yung Tumo ah! yung mga 4-piece na yan, okay na okay yan. Yan yung kasagsagan ng online sabong ko. Mga number 1 player ko yan. Lalakas tumayak niyan. Lalo na pag payout nila sa 4-piece, matik cash in lahat yan. Tas tataya sa pula, tas ayun talo pag uwi. Bubugbugin ng misis para anti-stress, tas magnanakaw. At ayun pupusta ulit sa pula. Sabi ni Epifanio de los Santos Avenue, pwede kayo sa gabinete ni Sara Duterte maliban kay Derek kasi mukhang confused pa siya sa katotohanan na ang mga Duterte ang mga mag-aangat ng buhay nating mga Pilipino. Anyways, may new episode ng MWMR. Balik na ulit ang number 1 DDS podcast in the universe. Malaking tulong sila para maipahayag kung gaano kagaling ang mga Duterte. Isa lang sigaw ng mga taong bayan, bring him home alive, sabi niya. Sabi ni Marvin sa episode ng Tawa, Season 2, Episode 2. Guess nyo na ulit si Dale, please. Trixie Igit. Sabi ni Sarah Pascual, akala ko talaga walang episode today. Hi, salamat at meron. So sign up the cross, emergency episode. Sabi naman ni Marvin, sa episode ng Spicy, Season 2, Episode 3. Tanong lang Trixie, natapos mo ba ang pagiging bold apprentice? Pakisagot na lang sa future episode. Ang sagot ko po ay, oh yes po. Just let me know kung anong code, anong gusto nyo pong malaman. Tapang mo ah. Well, Alam ba na sa amin? hindi niya na mabubura yung nasa utak ko. Shout out sa Beefin Grilled Burger and Sausages sa Cainta. So pag malapit kayo sa Cainta at trip nyo masarap na burger and sausages, puntahan nyo lang yung Beefin Grilled Burger and Sausages. Alright. Shout out kay paring Russell. Parang Russell. And also shout out Kabulastugan. Kabulastugan na pina-follow nyo ba yan? Yes. Kabulastugan pare. IG and Facebook. Shout out sa iyo brother Uwi and this coming May yata or May ba yun? Or next week yata. So Kabulastugan, hopefully okay. magkita-kits tayo pare. Promote na tayo. Okay, Yes. Promote mo na ako. Kita-kits sa June 12 sa Kali Kasiyahan, Magsaysay Drive. Tutugtog po ang banda ko dito sa Olongapo City. Sketchy Paradise. See you po. July 4. July 4,
July 4 July at 4. SM City Downtown Olongapo. Attorney Ed Chico with Insanity Comedians and of course Comic 5 Comedians. Tickets will be available very soon, July 4. July 4 yan. Magandaan yan. Okay. Ako na. Sa akin, wala. Dark Horse, lalagyan ko na siya ng IG this time. So, follow sa Facebook at sa TikTok. Dark Horse ng Gavo. And Zamba Mike, palike nyo kami sa Facebook. Meron kaming open mic room sa Acapella Cafe every Saturday. So kung kayo ay artist and nasa Zambales area kayo and gusto nyo lang ng stage to practice or yung perform nyo yung yung craft niyo, message nyo lang kami sa Zamba Mike para may sama namin kayo sa lineup. And Keen Portasio sa lahat ng socials. And also, Bias Coffee. Kung Yes, may please. mga Bias gusto dyan sa inyong mga Coffee. Okay chikash, naman dyan! Oh. nasa description ang number or nasa post namin yan. Pero sabihin na rin natin, ang number ay... 0918-596-7648. Isa pa? 0918-596-7648. Yun. Any amount. Para Any amount will do. Bili ng kape sa 5 piso bawat lang, okay na yan. episode. Yes. Yun lamang po. Teka lang, Pabol, kung meron nga palang Dota 2 community ang nakikinig dito sa ating stream, follow nyo ako sa Facebook and laro tayo Dota 2. Shoutout sa The Brick! Subic! The Brick. The Brick. Right. Alright, and ako po si Kadich Nixie. At ako si Ka-TH Fabs. TH Mac. TH Kin. And this has been The Tokang Show!